siyang lingkod ng Panginoon. Ano po, purihin ang Panginoon sa kanyang kakapanood sa ating programa. Okay? Ang tanong ni kapatid na Jericho Labrador, sabi niya, Brad, tanong ko lang po, kasi ako po ay naguguluhan sa maraming mga aral at turo na aking nakikita at napapakinggan ngayon. Of course, marami yan sa YouTube, sa Facebook, di po ba? Totoo po ba na may isang tipan pa si Kristo? At yun po ba ay ang aklat ni Mormon? Pwede po pakipaliwanag. Salamat po. Ayun. So, yung kanyang tanong naman ay kakaiba. Hindi siya nasa Biblia. Pero, maya-maya ay pwede natin ma-connect. Kasi ang sabi niya, naguguluhan daw po siya. Siguro itong kaibigan natin ito ay naghahanap ng katotohanan. Kaya ang sabi niya, siya ay naguguluhan sa maraming mga sari-saring mga aral at turo na kanyang napapanood at napapakinggan. Ngayon, ang tanong niya ay kung totoo bang mayroon pang isa pang tipan ang Panginoong Hesus na ito yung Book of Mormon, pakipaliwanag daw po. So, salamat po sa tanong. Bigyan po natin ng linaw ito. Nung ako po ay nasa Taguig pa po, ay siguro hindi lang 10 beses ako naka-encounter ng mga Mormon missionary. Ang kanilang church ay the Church of Jesus Christ and the Latter-day Saints. Meron silang mga missionary, mga elder ang tawag. By pair po yan. Either foreigner at saka Pinoy magka-partner. Naka-polo sila na white, short sleeve lang. And then mayroon silang tawag nito, name tag. At sila po yung naglalakad at namimigay ng mga babasahin. So, yan yung mga missionary ng Mormon. And then, meron akong aklat nila rito. Ito yung tinutukoy nung nagtanong sa atin. Ito po. Ang tawag nito ay The Book of Mormon. So, kung inyo pong mas makita sa inyong screen, ito po yung mga kaibigan. The Book of Mormon, tapos ang nakalagay sa baba ay Another Testament of Jesus Christ. So ito yung tinatanong niya. Meron pa ako mas malaki nito na meron nilang Pearl of Doctrines and Covenants na binigay din po sa akin. So ito yung tanong ng ating isa sa mga taga-subaybay na si Jericho Labrador, kung ito ba ay isa pang tipan ng ating Panginoong Hesus. So dito kasi nakalagay Another Testament of Jesus Christ. Pero gusto ko lang bigyang pansin itong sinabi dito sa kanilang introduction, mga kaibigan. Ang sabi rito, nakalagay kasi Another Testament of Jesus Christ. Pero dito nakalagay sa introduction, The Book of Mormon is a volume of Holy Scripture comparable to the Bible. So talagang parang ini-equal nila sa Biblia. It is a record of God's dealings with the ancient inhabitants of Americas and contains, as does the Bible, the fullness of the everlasting gospel. Ayan. So, ito yung sinasabi nila. And then ang sabi rito ito ay galing at quoted sa isang prophet historian named Mormon. Kaya ang tawag ay The Book of Mormon. And then, kung ating papansinin, sa sinabi ng kanilang aklat na The Book of Mormon, ang aklat ng Mormon ni Mormon ay comparable to the Bible. Para sa akin, hindi, no? At ang sabi rito, it is God's dealing with inhabitants of Americas. So, hindi siya Another Testament of Jesus Christ. Actually, meron silang kinote sa Biblia sa panahon na nakakausap ko sila. Maraming beses na ko na silang nakakausap. Tinatanong ko sila, bakit gagawa pa ang ating Panginoong Hesus ng Another Testament? Hindi ba kompleto yung Old and New Testament, yung Biblia? At sabi nila, meron daw kasing maraming ginawa ang Panginoong Hesus na kung isulat, ang sabi nila ay ginawa ang Panginoong Hesus na hindi nasulat sa Biblia, kung kaya ipinasulat doon sa kay Mormon. Pero kung ating titingnan yung kanilang talatang ginamit dito po sa Juan Kapitulo 21, ang versikulo po ay 25, ganito po ang ating mababasa. John 21 verse 25. Ang sabi po ay ganito,
Subalit marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa palagay ko kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. So, dahil ito po ang madalas nilang ginagamit na meron na kasing mga nagawa ang Panginoong Hesus na hindi nasulat, so isinulat po kaya another testament. Mali po yung ganong argumento, mga kaibigan, sapagkat ang sabi po ng talata kanilang ginagamit, sabi ni Apostol Juan, yung maraming bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus, kung susulatin isa-isa, sa kanyang palagay, kahit yung sanlibutan mismo ang sabi, hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. So nagkasya dito sa maliit. So hindi po. At alam nyo, kanila po itong kinukumpara sa Biblia. Hindi po ito comparable sapagkat marami pong nakasulat dito at of course, ang focus nila dito, ang record nito ay sa Amerika. Ang Panginoong Hesus matagal nang umakyat sa langit eh. First century, umakyat na eh. Di ba? Umakyat na sa langit. So, malayo, hindi sa testament, another testament of Jesus Christ. Well, in fact, sa aking pagsisiyasat, may mga iilan akong nasumpungan na may mga sulat sa luma at bagong tipan ng Biblia na inilagay nila rito. So lalabas ay magiging parang comparable to the Bible nga kasi may mga nakasulat na kinopya at inilagay ho rito. Bigyan ko po kayo ng example. Yung 10 Commandments, yung 10 utos. Nakasulat yan sa Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5. At inilagay po yan nila sa kanilang aklat na Mosiah chapter 12 verses 34 and 35 and then chapter 13 verses 13 to 24. Isinulat nila yung 10 Commandments. At ito'y nasa Biblia na. So bakit isusulat pa dito ulit? Para sabing another testament of Jesus Christ na nandito na naman po sa banal na kasulatan. And then, yung Beatitudes, yung nandoon sa Matthew chapter 5 na kung saan ay sinabi ng Panginoong Hesus ay mapalad ang mga nauuhaw, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yung mga mapapalad na binabanggit sa Matthew chapter 5 ay isinulat din nila doon sa Book of Nephi, no, 2nd Nephi chapter 12 verses 3 to 12. So inulit lang nila, ang tawag nun ay copy-paste, mga kaibigan. Ganon din sa banal na kasulatan ay binanggit po yung Matthew chapter 5 verses 17 to 19 na sinabi ng Panginoong Hesus na binasa natin a while ago na hindi ako naparito, huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan. Hindi ako naparito upang sirain kundi upang ganapin, etc. At alam nyo ba ay kinopya rin po nila at inilagay sa 2nd Nephi chapter 12 verses 16 to 18. So, makita natin mga kaibigan na hindi siya another testament kundi kinopya at inilagay doon. Isa pa, yung inutos po ng Panginoong Hesus sa Mark chapter 16 verses 15 to 16 na kung saan ay ipinapangaral ang ebanghelyo at ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan. Isinulat din po nila ito at kinopya sa 3rd Nephi chapter 11 verses 33 to 34. So, kinopya lang, mga kaibigan. And then, yung pangingili ng Sabbath na siyang unang tanong ng isa nating viewer na about sa pangingili ng Sabbath. Alam nyo ba na itinuturo din po dito ang kahalagahan ng pangingili ng Sabbath? Kaya nga, nung mga nakaraan, meron akong kaibigan, kakilala, kabarangay ko po, na nag-happy Sabbath siya, pero ang kanilang pagsamba Sunday. Kala ko ay nagiging Sabbath keeper na sila. Yun pala, ang Sabbath nila ay Sunday. Pero dito sa kanilang aklat, kasi of course, nandyan yan sa Exodus chapter 20, verses 8 to 11, yung pag-uutos sa araw ng Sabat na ipangilin yung ikapitong araw. Ngayon, isinulat po yan nila dito sa kanilang aklat. Una ay dito po sa Jerome 1:5 na pinaiingatan, no, ang araw ng Sabat. Isinulat din po yan ni Mosiah chapter 18 verse 23. Ganon din po sa Mosiah chapter 13 verses 16 to 19 na remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Nakalagay po yan dito, mga kaibigan. So, hindi siya another testament kasi yung nakalagay sa Biblia ay
kinapi-paste nila, kinapi nila, inilagay rito. Ano po? And then, halimbawa, yung sinabi ng Panginoong Yesus na, be ye perfect, like your Father which is in heaven is perfect, na mababasa natin sa Matthew 5:48. Isinulat din po nila dito yan sa 3 Nephi chapter 12 verse 48. So, halos karamihan ng nasa banal na kasulatan ay kinopya po nila. At isa pa, yung last, yung nasa Matthew 5:22 na ang nagagalit at nagsasalita ng masama sa kanyang kapatid na raka o anumang mga salitang hindi maganda ay masasaapoy o mapapaimpyerno, ay kinopya din po nila yan sa 3 Nephi 12:22. At marami pang iba. So, kaibigan na Jericho Labrador, for me, no, without bias, ay hindi po ako naniniwala na ito ay another testament of Jesus Christ. Unang rason, ang record po nito talaga at ang purpose nila, ito ay record ng mga nangyari daw sa Amerika. Pangalawa, sa Panginoong Hesus, di naman nakarating sa Amerika. Ano po, ito ay 1800s at ang ating Panginoong Hesus ay 1st century, wakit na sa langit. Pangalawang rason, ang atin pong Panginoong Hesus na marami siyang ginawa, at sabi ni Apostolo Juan, kung isusulat, halos hindi kasi sa sanlibutan. Pero sabi ng mga Mormon missionary, ay ito daw yung isinulat. So, para bang sobrang liit. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Apostolo Juan, kung isusulat lahat, hindi kasya sa sanlibutan. Ano po? At pang-apat, ay marami po silang kinopya sa luma't bagong tipan at inilagay rito. Copy-paste ang tawag, mga kapatid. So, for me, it is not, no? It is not comparable to the Bible. Ano ho? And hindi siya magiging basis ng at basihan ng doktrina sapagkat ang banal na kasulatan ay sapat na, mga kapatid, sapat na. At hindi nangangailangan ng kadugtong o support nito. Sabi po sa Isaiah chapter 34 verse 16, ganito ang ating mababasa. Isaiah 34:16. Sabi diyan, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. So dito po ay maliwanag, ano ho, mga kaibigan at mga kapatid. So I hope, kaibigan naming si Jericho Labrador ay nasagot po ang